pasintabi na sa kasalukuyang Philippine National Police at DILG Secretary. Ngayon po ay napapag-usapan at mukhang nagkakatotoo. Anong araw pa mula nang matanggal si General Nicolas Torre III as Director General ng PNP, maraming nang hinayang, maraming nasyak. Sa kabila ng marami itong ginawa, ay bigla siyang tinanggal sa loob lang ng napakaiksing panahon as Director General ng Philippine National Police. Kaya ho napapag-usapan naman ngayon si General Torre kasi dito sa kasalukuyang warrant of arrest na iniiso ng korte laban kay Bato de la Rosa at iba pa na mayroong mga warrant of arrest na mga malalaking tao ay hindi po nahuhuli. Kay General Torre hindi ho pwede yan. Napatunayan niya kahit malaking tao kaya niyang hulihin katulad ng dating Pangulong Duterte. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. President, ako masusunod dito ngayon, reklamo niya lang ako. Gusto nga kung sabi, para lang i-klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin, ako lang ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso ninyo ako sa Rocano? Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. Okay? At iba pa. So yun po yung namimiss ngayon, naalaala ng tao. Tama yan siguro dahil sabi nila kung si Torre ay nandyan sa PNP, madali yan, mahuhuli yan. Kaya kung ganyan ang pananaw at observation ng mga tao, yan ay kanilang karapatang sabihin. Kaya hindi ito batiko sa kasalukuyang pamunuan ng PNP. Dapat maging challenge ito sa inyo, General. Ipakita rin ninyo na kung nagawa ni General Torre noon, bakit hindi magagawa ng kasalukuyang PNP chief at ng PNP ang paghuli sa malaking tao. Ang dami po ng wanted eh. Ang dami po ng mga hinahanap eh. Nandyan si Atong Ang, nandyan si Bantag, at kung sino-sino pang mga politiko na involved sa graft and corruption, wala pang nahuhuli. Di ba? Yun po yun. So, ngayon nananahimik si General Torre as General Manager ng MMDA. Ano kaya naramdaman ng mama? Malamang pangiti-ngiti lang yun. So, wala tayong magawa. Ginawa ni Pangulong Marcos as Commander-in-Chief, pinalitan, siniba si General Torre. Ngayon, hinahanap ng tao ang aksyon ng magaling na general. Kayo po yung nanguna, Philippine National Police. Ngayon po kasi mukhang NBI ang naatasan. Kanino po ba talagang ahensya nakamandato yung pagsuserve ng warrant kung ang warrant ay nanggagaling sa International Criminal Court? Kasi we were also expecting na baka PNP ang mag-serve, pero this time kasi NBI eh. Well, you know, ang warrant kasi na ICC ay, well, international warrant yan, ano? Ang una dapat maintindihan dito, unang-una, ito yung klase ng mga kaso na pag binigyan ng tatlong abogado, para pagdibatihan nila, makakita ka ng apat na opinion. May isang abogado, dinidibate yung sarili niya. Ganito ka-tikish ang issue na ito. Okay, so, ang sa akin lang, personal, ang unang dapat maintindihan dito, hindi opinion ang basihan, kundi ang legal na mga proseso. So, unang tingnan, may lawful request ba? Kasi kung may lawful request, may tamang coordination mechanism, may domestic legal basis, yung batas natin, at may competent authority na nagbabalidate, ang trabaho ng law enforcement ay implementation. Hindi personal interpretation. Ang police or ang law enforcement ay talagang implementation lang, hindi interpretation. So, hindi pwedeng bawat isang law enforcer ay maging sariling Supreme Court. Ang law enforcer ay hindi nagde-decide kung tama ang batas, sila ay nagpapatupad ng lawful process. Kung may challenge sa legality,
Ang tamang venue ay ang korte, hindi ang kalsada at hindi ang press conference. Okay. Yun ang nakita nyo sa mga umiikot na mga videos nung kaharap ko ang abogado nung isang inaaresto ko doon sa harap ng kanilang gate. At talagang sinabi ko sa kanya, hindi itong oras ng ating, hindi itong oras at lugar para tayo magdebate. Kung may reklamo ka sa legality na itong ginagawa ko, dalhin mo sa tamang venue, which is the court. Pero nung panahon po na kayo yung nag-i-impose o yung nagpapatupad po nung arrest warrant laban kay FPRRD, paano po yung naging proseso nun? I mean, mula po dun sa ICC na arrest warrant, kanino siya dumiretso? Paano po nakarating sa inyo yung utos? Bakit po kayo yung napunta sa ground para arestuhin ng dating Pangulo? Well, you know, hindi na tayo member ng ICC. So, ang coordination mechanism doon, ang ICC nag-request sa Interpol. Tayo may mga pananagutan pa sa Interpol dahil hanggang ngayon active ang ating membership. So, ang Interpol ngayon, merong NCB rito, National Central Bureau, yung PCTC, at ang PCTC ang inassist lang namin para sa pag-serve ng warrant na yun. Kaya ko po natanong yan kasi nga po, hindi ko pa rin, palaisipan pa rin po sa akin kung bakit magkaibang agency yung nagpatupad noon sa arrest warrant laban kay FPRRD at yung ngayon po kung natuloy yung pagsaserve ng arrest warrant kay Senator Bato, bakit magkaiba ng agency? Connected din po ba ang NBI doon po sa Interpol? Ganun po ba yun? Hindi na the Interpol Bureau. Dati nga ang NCB is NBI eh. So, sa ngayon, may presidential order yan, may receive order ba na creating the PCTC na naging National Central Bureau ng Interpol. So, yun ang ating ina-assist. Pero sa ngayon, ang NBI, I think they still have that coordination mechanism and that platform para sa Interpol. Sino ba ang nagrekomenda na palitan ang PNP chief? Imposibleng yan ay hindi walang nagrekomenda sa Pangulo na kung ano-ano. Hindi naman basta magtatanggal ang Pangulo ng isang controversial na opisyal kung walang nagsumbong o walang nagsabi ng negatibo. Hindi naman yan pwedeng sabihin ng ibang departamento. Ang DILG ang merong control at supervision sa PNP. So, posibleng dyan ang galing ang recommendation at negatibong report laban kay Torre. Kaya si Janet Torre ay nasibak nun as Director General. Napapag-usapan ngayon kasi hindi po makakalimutan ang performance, tapang, talino at galing katapatan, paninindigan ni General Torre III nung siya ay nasa PNP. At ngayon dala-dala niyan. Kaya lang, civilian na siya. General Manager na lang ng Metro Manila Development Authority. Okay? So, talagang hinahanap ang ganon. Pero mabuti na lang, ngayon may bago tayong director ng NBI sa katauhan ni Attorney Melvin Matibag na mukhang nagugustuhan ng taong bayan ang kanyang performance, may tapang, talino at lakas din ang loob. Kahit sino. Mabait pa dahil nung siya ay pumasok sa NBI nung Lunes ng hapon o gabi, hinarang pa nga siya, hindi siya nagalit. Ganon katindi yung mga security ng Senado. Kahit NBI director, hinarang. Matagal bago pinapasok. Mabait pa rin si Director Matibag. Kung sa iba-iba, lagi ko naaalala yung tapang ni General Lim kasi talagang ibang klase ang tapang ng mamang yun. Alfredo Lim. Hindi mo pwedeng harangan yun. Huhulihin ka nun, pahuhuli ka niya. Nung araw nga, pinasok niya ang Senado, hinuli niya si Enrile. Napaka-influensya ni Enrile ng panahon yun. Di ba? Natandaan niya, panahon ni Cory. At maraming pinahulit, natakot sa NBI director ng panahon yun. Itong ginawa kay Matibag na napunta ng Senado, director ng National Bureau of Investigation, hinarang ng mga security ng Senado. Tapos sabi niya, dito lang tayo, hinarang tayo. Ganun lang siya, tumawa pa hindi siya galit. Sa iba-ibang opisyal hindi pwede yun. Mga otoridad dyan, mag-serve ng warrant of arrest, inaalam niya yung sitwasyon, haharangan nyo. Ang tagal bago pinapasok. Di ba? Tsaka, by the way, para ho sa kaalaman ng lahat at paalaala na rin sa Senado at mga security ng Senado, ang Senado ay public office. Hindi yan exclusive sa mga senador. Kasi ang feeling, nadinig ko yung mga speech ng mga senador. Ang feeling nila amin itong Senado.
Bakit kami pinapasok dito kung sino-sino? Bakit yung si Trillanes pinapasok? Bakit yung mga NBI nandyan? Sandali. Para ang piling ng mga senador, kanila yung Senado. Aba, public office is public trust. Ang public office dapat open sa publiko. Tama lang, meron security, pero hindi yan dapat hinihigpitan ninyo na parang ang dating sa inyo yan. Nagkakamali kayo mga senador. Kaya tama yung ginawa ng bilib ako na pangalan na, hindi ko na nakalimutan kong pangalan. Yung chief ng Sergeant Arms ng Senado, di ba on the spot nag-resign? Dahil sa utos ng Senado. Ayaw niya hindi niya magawa yung utos ng ayaw nilang gawin yung sunod na yung utos ni Cayetano. Naharangin at arestuhin yung mga NBI o kung ano mang gusto niyang gawin. Hindi niya sinunod. Ang ginawa niya, nag-resign on the spot. Kasi alam niyang mali yun. Alam niya tama ang otoridad na NBI. Alam niya hindi exclusive sa mga senador ang Senado. This is a public office. Yan ho siguro ang ibig sabihin. Nag-resign po yun. Hindi lang sa napapag-usapan. Tingnan ninyo kung sino yun. Retired General yata yun. Nag-resign dahil hindi niya sinunod o ayaw niyang sundin yung utos ni Cayetano. Nanindigan siya na dapat hindi ganun. Ang Senado ay sa mamamayang Pilipino. Hindi yan exclusive sa mga senador. Sobrang yabang ng mga senador, hindi ko man nilalahat. Piling nila hari, piling nila kanila yung Senado, sandali. Walang ganyanan. At ang aking channel at ang itong aking ginagawa, hindi niyo ako pwedeng pagbawalan dito. Alam ko ang ginagawa ko. Yung magsasabi diyan na ang Senado ay para sa senador lamang, mali kayo. Hindi yan kanila. Yan ay sa mamamayang Pilipino. Kaya nga ulitin ko, public office is a public trust. Di ba? Yan po ay ini-apply natin sa lahat ng public office. From barangay chairman hanggang sa office of the president. May mga limitasyon, pero yan, for security reason, pero yan ay hindi pwede yung pagbawalan. Lalo na ang Senado at Kongreso. Ang Senado at Kongreso ay bulwagan, gawaan ng batas. Hindi yan, pwede yung pagbawalan ng sibilyan, magpunta dyan para manood, magpunta dyan para makinig, magpunta dyan para puntahan nila kayo dyan, puntahan yung Senado. Hindi nyo pwedeng pagbawalan. Di lalo na kung mga otoridad na may dalang warrant of arrest. Bakit yung pinagbabawalan? O yan, di ba? Betrayal of public trust, importante yun. Naulit ko base po sa saligang batas. Public office is a public trust. Public official, bahagi ng public office, dapat magkaroon ng public trust. Kung hindi nyo alam yan, edi aralin para hindi ho nagkakalituhan. Hindi naman ako nagmamagaling. Paninindigan lang natin ang tama. Dahil alam ko ang aking ginagawa. Please like and share. Subscribe and follow. Totoo po yan. Marami po talagang nakakamiss dito kay General Torre dahil nga po sa nangyari doon sa Senado na kung si General Torre lang nga daw po ba talaga ang CIDG chief o PNP chief, baka nga daw po etong si Bato ay baka nga daw po nahuli na dahil nga po meron naman talagang valid warrant of arrest. At medyo nalalamyaan talaga tayo sa mga pagkilos nitong si John Vic Remulla at hindi natin alam kung parang napaka antipatiko o hindi ko alam kung anong matatawag natin kay John Vic kasi sinabi na ng ICC na merong warrant of arrest. Si Bato sinasabi pa nitong si John Vic na wala pa daw. ICC na nga mismo nagsabi. Pinakita na ni Trillanes na meron siyang daladalang warrant of arrest at sasama siya sa kung sino ang huhuli dito kay Bato de la Rosa sa Senado. Di ba ganun nga po at parang minasama ang presensya nitong si dating Senador Trillanes doon sa Senado na kung tutuusin naman, wala namang ginawang masama at nandoon lang. Hindi naman siya kasama sa humabol kay Bato o nakipagabulan kay Bato. Di ba? Kaya kumbaga ito medyo hindi natin alam kay John Vic kung ano ba talaga ang
gusto nitong mangyari dahil after ng kaguluhan doon sa Senado, nakita natin na siya po ay nakikipagtawanan, parang nakikipagmabutihan sa mga senador, 'di ba? Oo nga at obligasyon mo na maging safe palagi ang ating bansa dahil bilang DILG Secretary kasama na siyempre ang Senado, lalo pat nandiyan ang mga senador natin, 'di ba? Kahit naman yung 13 Judas ay mga nabubuwisit tayo diyan, pero siyempre ayaw naman nating may mangyaring masama din sa kanila. So, yan po yung yan po yung nakakapagtaka lang talaga na after ng komosyon doon sa Senado, parang napakasaya pa nilang nag-uusap. 'Di ba? Kung nasigurado mo na safe ang mga senador, 'di ba, sana nagkanta ka kaagad ng napakatinding investigasyon at sana sinafety mo na itong si Bato de la Rosa ay hindi talaga makakalabas ng Senado, 'di ba? Yun sana ang ginawa yun sana ang pinaka ikinilos dapat. Kasi katulad niyan, nakalaya na naman si Bato sa labas, paano na naman hahanapin yan? Paano na naman na ise-serve yung warrant of arrest dyan? Buti nga sana kung merong General Nicolas Torre III na katulad noong kapanahunan ng hinuhuli na itong si Digong, nanindigan na talagang siya po talagang nakipagmatigasan na itong si Digong ay maisakay po sa eroplano papunta sa Dahig. Meron pa kaya makakagawa niyan kay Bato? Yun ang parang tanong yun ang parang maiisip mo ngayon. Meron pa kaya makakapantay niyan sa ginawa ni Bato? Kasi sa nakikita din natin ng ating PNP chief, hindi naman natin sa minamaliit ang kanyang kakayahan, pero parang medyo kulang po ang aksyon at medyo kasi galing tayo kay General Torre na talagang halos araw-araw may aksyon, halos nakikita natin visible siya sa SOCMED na talagang pinapakita niya na siya nagtatrabaho hanggang ngayon na siya ay MMDA chairman, ay nakikita natin na siya ay talagang porsigido na ipakita sa taong bayan na ako'y nagtatrabaho, nagbibisikleta, papasok sa trabaho. Talagang ma-action ang ginagawang trabaho din ni General Torre diyan sa MMDA. Kaya nga po napakaganda ngayon ang tinatakbo ng MMDA. Bukod pa sa na-rehabilitate po ang EDSA, pinarehabilitate ng ating Pangulong Bongbong Marcos na napakabilis ng pagkakagawa. Ito pong MMDA chairman pa natin ay talaga pong porsigido at ma-action na ma-action. Chairman ba o MMDA general manager nga yata, hindi ko matandaan, pero basta nandiyan sa MMDA si General Torre. Napakaganda ng kanyang ginagawa diyan. At kudos din dito kay Sir Melvin Matibag ng NBI. Medyo tingin ko ay yung nangyari ding nakaguluhan doon sa Senado ay para rin sirain ang kanyang papel ngayon sa NBI. Mukhang pinag-iinitan ng ating NBI chief dahil mukhang mayroon po siyang natinik, merong nabilaukan sa kanyang ginagawang matinding pagtatrabaho. Katulad niyan, na-discover niya ang illegal na negosyo nitong si Mike Defensor. At nito na mga una ay meron po siyang mga ilan pang mga nahuli din na mga kumbaga mga dikit dito sa dating Pangulo. Talaga pong pag-iinitan yan. At tingin ko nga siya ang talagang target na sirain at wasakin ang kanyang kredibilidad nitong nangyari na kaguluhan sa Senado dahil nga po NBI kaagad ang pinagbintangan ng mga senador. At eto pa matindi, NBI ang tinawagan ni Cayetano gayong napakaraming kapulisan. Nandoon ang NCRPO, nandun yata yung mga QCPD, may mga SWAT pa dun sa paligid ng Senado, pero hindi po iyon ang tinawag nitong si Cayetano. Kaya 'di ba? Tapos si Amy Marcos pinapa-relieve
sa pwesto. Etong ating NBI chief, legit naman pala na humingi po ng tulong ang GSIS compound para po ma-secure ang GSIS compound. Abay, syempre ayaw din ng GSIS compound o ng mga tao diyan na sila'y madamay sa kaguluhan doon po sa Senado. So, buti na lang talaga may Melvin Matibag sa NBI at General Torres sa MMDA. Ngayon, ano kaya ang mangyayari dito sa mga malalamya na tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi kapag ganyan, syempre ang nasisira ay ang ating Pangulo. So, tignan natin kung magkakaroon ba ng balasahan o meron bang gagalawing baso. Tignan natin. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, salamat po at support nyo yan si Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions, at Mike Abe po dito po sa YouTube. Nako, kilalang kilala naman natin si Sir Mike Abe. Talagang kung saan yan yung katotohanan, nandoon si Sir Mike Abe. Kaya ako, suporta at talagang tayo po ay nasa likod ng mga ginagawa na vlog nitong si Sir Mike Abe. Support natin. Huwag niyo pong kakalimutan. Pati po sa Blue App, meron din po siyang page, yung Mike Abe rin po. Paki-search nyo lang, makikita nyo yan kagad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.